Pasintabi po sa mga kumakain. Napugutan ng isang rider dahil sa lakas ng pagkakabangga nito sa isang pampasaherong jeep sa Opol, Misamis Oriental. Ayon sa mga pulis, nag-counterflow ang rider sa lane na binabagtas ng jeep. Wala raw itong suot na helmet at posible din daw na nakainom. Nasa kustodiya ng mga pulis ang jeepney driver pero pinalabas din matapos magkaayos ang kanyang operator at pamilya ng nasawi. Hindi na nagbigay ng pahayag ang magkabilang panig. Matapos lumusot sa Senado ang panukalang dagdagan ng 100 piso ang daily minimum wage, nangangamba ang Department of Labor and Employment na magmahal ang mga bilihin kapag naisabatas ito. Sabi ng DOLE, kapag merong pag-uusap tungkol sa pagtaas ng sweldo, karaniwang nakakaramdam ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Isa raw itong chain reaction kaya dapat mabalanse. Pangamba ng DOLE at Employers Confederation of the Philippines, baka hindi kayanin ng ilang maliliit na negosyo ang dagdag sahod. Posible raw na humiling ng exemption sa wage hike ang mga negosyong hindi hihigit sa 10 ang empleyado o yung mga negosyong may kapital na 3 milyong piso pababa. Para sa Federation of Free Workers, nahuhuli na ang Pilipinas sa ibang bansa pagdating sa pasahod, kaya pinamamadali nila ang pagsasabatas ng panukala. Mahigit 200 residente ng Esperanza, Agusan del Sur, dinala sa ospital matapos makaranas ng sintomas ng pagkalason. Ayon sa ilang residente, nakaranas sila ng pagkahilo, pananakit ng tiyan at pagsusuka matapos umanong kainin ang mga ipinamahagi sa relief operations para sa mga apektado ng pagbaha. Sabi ng MDRRMO Esperanza, ipinamahagi ng Philippine Red Cross Agusan del Sur ang food packs. Ikinalulungkot at hindi raw intensyon ng Philippine Red Cross ang nangyari. Anila, ilang araw na sila nagseserbisyo sa mga lugar na binaha sa probinsya gamit ang kanilang food truck kung saan nila hinanda ang mga pagkain. Hindi naman daw sinisisi ng LGU ang organisasyon. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mga taniman ng mais sa Lawag, Ilocos Norte, pinepeste ng mga harabas. Hindi rin maganda ang bunga dahil kulang sa patubig ang mga maisan. Kakulangan din sa tubig ang dahilan kaya natutuyo ang ilang tanim ng okra sa lugar. Kaunti na raw ang tubig sa balon at wala ring irigasyon. Humingi na raw ng tulong ang mga magsasaka sa City Agriculture Office. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. On Spotlight, ang K-League dance version ni Yeonjun ng grupong Tomorrow by Together. May report si Aubrey Carampel. Napamarikit sa dilim na rin ang Tomorrow by Together member na si Yeonjun. Almost 10 million na ang views sa TikTok ng dance version niya ng viral song ng Pinoy artists na sina Juan Kawili, Cal Swish at Jaws. Good news naman sa Philoxenies. Magbabalik Pilipinas ang K-pop group na NCT Dream para muling mag-concert. Gaganapin ang The Dream Show 3 Tour sa August. Mas maaga naman ang treat for Philo Treasure Makers. May one-day concert ang K-pop group na Treasure sa Mayo. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.